Hello kapamilya, at syempre oras na naman ng lutuan at eto yung ating iluluto ngayon mga kapamilya. Ito po yung ating chicken and pork sinigang. Pero itong ating sinigang mga kapamilya, special ito at medyo tinotoasted lang natin ng konti yung ating manok sa kababoy. At syempre ito nga naman yung ating kamatis at sibuyas igigisa na natin dito sa ating kawali at syempre medyo mapula-pula na yung ating karne kaya ito naman ang isusunod natin. Dito na rin natin ilagay yung ating sibuyas at yung ating kamatis at ito nga medyo itutos na lang natin ng konti at magigisa na yung ating sibuyas at yung ating kamatis dito para yung ating sabaw ng sinigang medyo mapula. Kaya ayan nga mga kapamilya, ito yung ginagawa natin at hindi muna natin tinutubigan kaagad itong ating sinigang at medyo palalabasin lang natin ng kaunti yung kanyang mantika para pag naihalo na natin mapula-pula yung sabaw ng ating sinigang. At syempre itong ating sinigang mga kapamilya special ito at ito yung ating sinigang na hahaluan natin ng mais kasi yung iba ang pagkakaalam nila sa nilaga lang nilalagay yung mais pero ang hindi nila alam naku napakasarap din ihalo ito sa sinigang. Kaya ito maglalagay tayo ng ating mais at ito nga napakasarap ng kanyang sabaw pagka naghahalo tayo ng mais dito sa ating sinigang. At ayan nga't nagsabaw na rin tayo at ito yung ating mais na ihahalo dito sa ating sinigang at ito nga masarap ito pagka may kahalong mais at ito gustong gusto ng ating boss at ito naku nag-request na naman siya ng kanyang ulam at ito nga daw ang gusto niyang ulam yung sinigang na may mais, may halong mais at ayan nga nahihalo na natin at naglagay na rin tayo ng ating sitaw at ito ay mabilis lang itong maluto tong ating sitaw at mamaya-maya pagkulo niyan ihalo na rin natin yung ating talbos ng kamote at ito nga marami tayong talbos ng kamote kaya ito yung ihahalo natin dito sa ating sinigang at ayan at ilalagay na rin natin yung ating talbos at ito nga ang talbos natin fresh from the garden yung ating talbos at yan ang kagandahan pag may mga tanim tayo mga kapamilya. At ito yung ating mga niluluto ayan at pag napakuluan lang ito luto na tong ating kamote o talbos ng kamote dito sa ating sinigang at ito ready to eat na tayo. Syempre, naku mapapasarap at extra rice na naman ang mga kakain lalo na yung ating boss naku, lalo na may ginawa tayong chili garlic oil kaya ayan naku pagka may mga ganyang sabaw-sabaw yun ang gustong-gusto nilang ilagay sa kanilang ulam. At eto nga ready to eat na tayo mga kapamilya at ayan at ito nga aking alagay umi-extra pa sa kaingayam. At ayan okay na yung ating ulam at syempre ayan at kakain na rin tayo at ready na yung ating ulam at eto na yung ating ulam, sinigang na pork with chicken. Siyempre hinaluan natin ng mais para masarap yung sabaw ng ating sinigang at yan nakain po tayo. Hello kapamilya, ayan at kukuha tayo ng ating bunga ng papaya. Siyempre dito may naitanim tayong papaya kaya ito hahalo natin sa ating lulutuin. At siyempre kung may papaya, may manok na ititinola o di po ba? Kaya pagka magtitinola ka, may tanim ka, naku siyempre partner na yan nung manok. Kaya nga naman tayo mag-harvest ng bunga ng ating tanim mga kapamilya. At siyempre nga itong ating mga tanim dito namimigay na nga ng bunga, di siyempre kailangan ng manok nito at siyempre excited na nga tayo at yung ating sili, naku kailangan mabilis na silang lumaki at ito ang kapartner ng ating tinola. Kaya ayan ang kagandahan pagka may mga ganyang pananim tayo at ito nga libre mo na at di mo na kailangan bilhin. Nandito lang sa ating garden. Kaya ayan ang kagandahan pagka may mga pananim at syempre kailangan din ng sipag at tiyaga sa pagtatanim kaya kailangan din ng
kailangang konting pasensya at yan ang ating ginagawa. Kaya ayan, at pag kailangan naman natin nandito lang sa ating garden, o di po ba, napakalaking tulong na hindi mo nabibili yung kailangan mo, at pagka magluluto ka ayan, kukuha ka lang, manunungkit ka lang dahil meron dito sa yung garden. Kaya ayan ang kagandahan pagka masipag ka talagang magtanim o kaya mag-prepare ng mga pananim mo sa garden. At ayan nga mga kapamilya, tong ating boss ay nabigyan na naman ng blessings, at ito nga may bago na naman tayong babing aalagaan. At yan nga binigay ng ating kuya, kaya yan itinatanim ng ating boss yung ating mga naipamigay sa atin. At syempre may bago tayong aalagaan, at yan 2 piraso, at yan maliit lang yung pinakapuno nito, namumunga na. Kaya naman siguro sana mamunga rin sila ng maaga para at least makita na rin natin yung improvement ng ating mga itinatanim. At syempre shout out sa iyo Kuya Tura, at ito itinanim na kaagad ng ating boss yung ating mga naibigay sa kanyang nyug, at yan nga maliit lang daw yung puno. At syempre alam nyo naman tong ating boss pagka nabibigyan ng blessings naku action kaagad ang kanyang gagawin. Kaya nung pagkadating pa lang eto nga, at ni-ready na niya, tinatanim na niya. At alam nyo ba mga kapamilya, na nilalagyan niya ng pangalan tong mga lahat ng mga naibibigay sa kanya nung mga kaibigan niyang itinatanim. At syempre may pangalan tong kanyang mga pananim, at syempre kung sino yung nagbigay nung kanyang mga pananim ay yun ang kanyang ipinapangalan, para lagi niyang naaalala yung mga taong nagbibigay dito sa kanyang mga pananim. At syempre dahil dalawa nga itong naibigay sa ating boss naku, ipinangalan niya sa mag-asawang nagbigay dito, at ito nga ang pangalan daw nung kanyang mga itinatanim ay si Kuya Tura at si Ate Herminia. At naku, sana mamigay sila ng maraming bunga. At talagang pinagtabi niya si Kuya Tura at si Ate Herminia. Kaya ayan naman yung ating na itanim. Kaya kuya, ayan yung ating mga blessings na ibinigay mo at itinanim na ng ating boss. At syempre, yung inyong pangalan kanyang ginamit dito sa kanyang pananim. At syempre, tuwang-tuwa nga siya. At ito nga lagi niya kayong maaalala pagka nakikita niya itong ibinigay niyong kanyang itin. Hello nga pamilya, ayan po update dito sa ating tanim na sili. At nako, ayan, at ipapakita ko na sa inyo ang kanilang mga blessings. Ayan, kumakaway na yung mga blessings ng ating mga naitanim na sili. At ito nga may mga pabunga na sila, at ready na yung mga ibang bunga palaki na. At ayan may mga pailan-ilan ng bunga tong ating mga tanim na sili. At syempre pagka maraming bulaklak, marami din yan maibubunga. Kaya ayan, pagka may mga bulaklak yung ating sili, sure na bunga na yun. Kaya ito naman ang kagandahan nitong ating sili. Once na lumabas yung kanilang bulaklak, siguradong bunga. Kaya lang, wag lang sanang nasisira ng mga alaga nating insekto. At yung mga yun naku, talagang sisirain yung mga bulaklak at dahon ng ating mga pananim. Kaya ayan nga, napakaswerte naman natin at hindi sila pinuputakti ng mga insekto. At ayan, maganda pa rin yung kanilang pamumunga at pamumulaklak. At ayan nga, tingnan nyo nga naman, nakakatuwang makita tong ating mga pananim dito. At pagka namamasyal tayo nakakatuwang nakikita natin yung ating mga tanim, at may mga bulaklak na at namimigay na ng mga bunga. At syempre, mas excited tayo pagka tayo mag-harvest na ng ating mga pananim dito. At syempre, ayan na nga yung ating mga sili, at tingnan nyo nga naman napakagaganda nung kanilang mga bulaklak at bunga. Syempre, pailan-ilan pa lang yung bunga niya, pero soon yan naku, mamimigay na ng maraming bunga yan. Kaya ayan, at sulit na sulit yung ating mga pagod dito sa ating pagga-garden, dahil syempre nakikita na natin yung bunga ng pinaghirapan natin dito sa ating garden. At ayan nga naman ang kagandahan pagka may mga tanim ka, syempre isang katipiran na naman yung ating pag-harvest dito sa ating mga pananim, dahil syempre hindi na natin bibilin yan. Lalo na pagka lagi tayo nagluluto, syempre yan ang mga kailangan natin sa kusina. At yan
malaking bagay na hindi ka na bumibili ng mga kailangan mo sa kusina at ito'y andito lang sa bakuran at i-harvest mo na lang yung mga bunga pagka ganyang namumunga na sila. Ayan ang kagandahan pagka talagang masipag ka lang talagang magtanim ay naku, hindi ka nabibili, hindi ka magugutom kahit paano merong ang mapagkukuhanan ng mga kailangan mo sa kusina o pang-ulam man lang, 'di po ba? Kaya sipag at tiyaga lang talaga ang pagtatanim kasi 'pag hindi mo naman din pinagtiyagaan ay naku, talagang hindi ka makakapagtanim. Kaya ang pagtatanim hindi rin biro ang preparasyon pero siyempre 'pag naitanim mo na 'yan, naku nakaka-relax ng makita yung mga pananim na lumalaki na sila at siyempre yung mga bunga na nakikita mo, naku yun ang pinakamasarap na parte 'pag mag-ha-harvest ka na.